Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon ay meron akong topic na ito po ay related sa panahon ngayon na merong oil crisis. Pero alam nyo ba na kanina ay ibinalita na 25 days na lang ang supply ng LPG or tinatawag na liquefied petroleum gas. So isipin mo yon, ang sabi ng Department of Energy na 25 days na lang ang supply ng LPG sa Pilipinas. So ang tanong dito, kung yan ay mangyayari na hanggang 25 days na lang yung supply ng LPG, anong mangyayari dito sa ating ekonomiya at ano ang mga apektado na industriya sa ganitong sitwasyon pag magkaroon ng kulang na ng supply ng LPG. So ito po ay dahilan dahil sa patuloy na giyera sa Middle East sa pagitan ng Iran at Israel at ng US. So ang tanong dito, ano ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya pag kulang na tayo ng supply ng LPG? So, alam naman natin na ang LPG or liquefied petroleum gas ay ginagamit talaga kadalasan sa mga negosyo. At isa sa mga negosyo na tatamaan dito ay mga fast food chain. So, alam naman natin na sa mga fast food chain, kailangan talaga ng LPG kasi ito yung ginagamit nila nang sa ganun ma-provide nila yung mga pangailangan sa mga guests sa pagluluto, sa mga burner, kailangan talaga mayroong gamit na LPG. So, hindi lang mga fast food chain, kundi yung mga hotels, mga restaurant, mga resort, at lahat ng negosyo na gumagamit ng LPG ay apektado po talaga. So, kung mangyayari ito at tatagal pa ang giyera sa Middle East, ay talagang mas lalong mahirap. Darating ang point na may mga negosyo na posibleng mag-open na lang ng ilang araw dahil sa pagtitipid. Darating talaga ang time na magtitipid talaga yung mga may-ari ng mga resort, ng mga restaurant na magtitipid sa LPG. Kaya importante is dapat is huwag abusuhin kung hindi naman kailangan gamitin yung LPG. Dapat is mag-conserve ka. Dapat kung gamitin kung hindi naman masyadong kailangan yung kailangan mong lutuin. Pag may mga lutuin mo na gusto mo lang, trip mo lang, pero alam mo naman na nagtitipid yung company, so importante dapat is magtipid. Napaka-importante. At the same time, alam naman natin na ang LPG ay napakalaking tulong sa mga negosyo, sa mga hotels, mga resort, o mga restaurant, o mga fast food chain. Napakalaking tulong ito sa mga negosyo, lalong-lalo na po pagdating sa mga negosyo na mga pagkain. Kaya importante ngayon is tanggapin natin na talagang ganun talaga na patuloy pa rin yung giyera. Kaya sana matapos na to kasi mas lalong tataas pa ang presyo naman ng gasolina at saka diesel. Isipin mo, yung gasolina ay aabot na ng halos 100 pesos. Tapos yung diesel, mahigit 100 peso na. So what if darating pa to ng ilang buwan o tatagal yung giyera, mas maraming apektado. So, pag maraming apektado, marami rin negosyo na apektado. Darating ang time na ultimo yung mga negosyo na dati ay 6 days yung duty, baka darating din talaga ang time na maging 4 days na ang duty, na kadalasan sa gobyerno is meron talagang sinasabi hanggang 4 days lang. Pero sa mga private sector naman o mga negosyong private na iba yung may-ari, hindi gobyerno, is nasa kanila na yon kung paano nila i-conduct para makatipid sila. Kaya importante ngayon is dapat
magdasal tayo na sana maoki na ang sitwasyon sa mundo at makadaan na yung mga oil tanker sa Strait of Hormuz, na kung saan ito ang pangunahing daanan ng mga barko na galing sa Middle East para kumuha ng langis. So napaka-importante ngayon is dapat maging ano tayo, magdiskarte kung kailangan lang talaga, lalo na sa pagbumabiyahe tayo. Kung hindi naman importante yung lakad, instead sa magkukonsume ka ng gasolina, so next day na lang kung talagang kailangan. So ngayon, sa panahon ngayon is talagang hindi man naman ngayon talaga yung mga e-bike or electric vehicle. Pero nasa inyo yan, choice nyo talaga yan kung gusto nyo gumamit. Kasi sa akin talaga, malaking tulong yung e-bike, lalo ngayon na talagang sobrang taas yung gasolina. So ito na ginagamit ko na e-bike ay malaking tipid din kung tutusin. Kasi pag ako umuwi from Hagna to Panglao, malaki yung gastos talaga ng pamasahe. Umabot ng 500 halos balikan. So ngayon na meron akong e-bike is talagang malaking tipid kasi wala akong gasto sa pag-consume ng gasolina. Kasi since ito ay electric, kailangan mo lang dito is i-charge mo lang ng 8 to 10 hours. So yun lang yung pinaka kailangan dito. Yung importante ngayon is sana dating panahon o dating araw na ma-okay na ang sitwasyon sa gera. Nang sa ganun, wala nang apektado talaga ng mga negosyo sa buong Pilipinas o sa ibang part ng mundo dahil sa gera. Maraming apektado ngayon. So sana magawa ng paraan at darating ang panahon na maging okay na ang lahat. So yun lang po, maraming salamat po.